Naranasan mo na bang gisingin ang anak mong grade 3 tapos hindi pa rin marunong magsarili sa pag-aayos ng kanyang sariling gamit o kaya naman pagkain ng almusal? Baka napapanahon na kailangan mo ng turuan ng real life skills. Sa episode na to, pag-usapan natin ang mga life skills na dapat matutunan na hindi itinuturo sa mga paaralan na sobrang kailangan ng anak mo at anak ko, lalo na kapag sila ay lumalaki na. Ang tanong, why life skills matter? Mahalagang maaga pa lang ay matutunan na ito ng mga bata dahil open pa yung kanilang utak para matuto. Nakakatulong din sa pag-build ng confidence, independence, and emotional regulation. Bilang mga magulang, kailangang tulungan natin yung ating mga anak. Paano maging responsible and resilient adult sa pagdating ng panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang top 5 life skills na dapat matutunan ng mga batang nasa edad na 6 to 10 years old. Una ay ang self-care skills. Ito ay ang pagligo, pagsisipilyo, pag-ayos ng gamit, o kaya naman pagligpit ng kanilang laruan. Minsan tayong mga magulang kailangan nating tiisin na dapat sila lang ang gagawa at wag na wag nating tulungan sila dahil parte ito ng kanilang training. Minsan ang mga anak natin kapag inuutusan na natin, sila ay nagmamaktol, nagtatantrums. Wag na wag mong tulungan, pabayaan mo, hayaan mo na siya mismo ang gagawa. Huwag na huwag mong saluhin. Hayaan mong gawin niya ang dapat niyang gawin. Maaari mo siyang pagalitan, pero huwag abusuhin. Pangalawa, basic problem solving. Paano kung nawala yung kanyang notebook o kaya naman walang baon? Isang tip din na maaaring gawin as part of the training is pwede kayong gumawa ng role play scenario sa bahay. Madalas sa mga ganitong sitwasyon, nagpapakita ng tantrums o galit yung mga anak natin kapag hindi nila na-resolve ang kanilang pinagdadaan ng problema. Maaari mong tulungan yung anak mo bilang coach process ang sitwasyon. Ito ay para niya maintindihan at makapag-isip siya ng paraan kung paano niya susolusyonan ang kanyang hinaharap na problema. Pangatlo, communication and emotional expression. Paano ba magsabi ng hindi? Paano humingi ng tulong? O kaya naman paano magsabi ng sorry? Mga magulang, palaging tandaan, mas okay na yung umiiyak habang natututo kaysa lumalaki yung bata na hindi marunong magpaliwanag ng kanyang nararamdaman. Mahalagang alam niya kung ano yung kanyang nararamdaman, kagaya ng galit, lungkot, o takot. Ito ay makakatulong para tumaas at lumakas ang kanyang resiliency. Pang-apat, basic money handling. Dapat magkaroon na o magsimula ng magkaroon ng kaunting kaalaman tungkol sa pera. Maaari nga, ginagawa ko rin ito sa mga anak ko. Binibigyan mo ng halimbawa, 50 pesos, tapos paggawa nyo ng budget sa kanila. Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi na ito kagaya ng dati. Nahayaan lang natin yung mga anak natin na maliit pa, na hingi na lang ng hingi. Kailangan sa panahon ngayon, ang mga 6 to 10 years old ay dapat tumataas na ang kanilang kamalayan pagtungkol sa pera. Dapat masimulan nilang matutunan kung paano ba tingnan o alamin ang kanilang mga needs and wants. Pero mahalaga na dapat kapag nagtuturo tayo nito ay appropriate pa rin sa kanilang development stage. Panglima is household participation. Ito yung simpleng mga household chores kagaya ng pagpunas ng mesa, wawalis, o kaya naman paghuhugas ng sariling plato. Guys, tandaan natin ha, hindi ito child labor. Ito ay parte sa kanilang training. This is to build their character. Isang obserbasyon ko ha sa mga magulang ngayon, sinasanay natin ang ating mga anak na may mga katulong o kaya kasambahay at mga yaya. Ultimong pagwawalis, paghuhugas ng plato ay hindi marunong. Ang mga magulang kasi ngayon, marami na sobrahan sa pagiging narcissistic. Tapos, ang nakakatawa, hindi mo sila maintindihan. Nagre-reklamo ang mga magulang na to ng kanilang mga anak ay tamad at hindi nauutusan kapag lumaki na o mga teenagers na. Ay syempre, magtataka ka ba ba? Si nanay mo na maliit pa lang ay maging tamad na. So in summary, kailangan nating tandaan kapag life skills, hindi lang ito household chores. Ito ay long-term investment natin para sa development ng ating mga anak. Hindi kailangan na agad-agad maging perpekto. Always remember that consistency
must be over perfection. Gamitin ang araw-araw na mga sitwasyon as a learning moment. Kung ikaw ay may reaction or opinion, please type in the comment section and subscribe to our YouTube channel.